Ang radio broadcasting ay isang sining na pinaghalong paghahanda, tamang boses, at koneksyon sa iyong mga tagapakinig. Bagamat marami na ang bagong teknolohiya ngayon tulad ng podcast at social media streaming, nananatiling makapangyarihan ang radyo dahil sa tatlong elementong ito. Ang isang magaling na broadcaster ay hindi basta-basta sumasalang sa mikropono nang walang baon. Hindi lang basta boses ang puhunan. Ang paghahanda, ang pundasyon ng isang matagumpay na programa. Pagsusulat ng script o script writing. Ang script o program log ang nagtitiyak na may direksyon ang daloy ng palabas at hindi masasayang ang oras o yung tinatawag na airtime. Kaya sa pagsusulat ng script, sa pagsusulat ng balita, laging tatandaan na magsulat para sa tenga or write for the ear. Sapagkat ang radyo ay mabilis, dapat gumamit ng maiikling pangungusap at mga simpleng salita. Ang tagapakinig ay walang rewind button, kaya dapat sa unang dinig pa lang, nakuha na nila ang ibig mong sabihin. Kasabay ng pagsusulat ng script, dapat maging pamilyar sa script, ngunit huwag maging robot. Basahin ang script ng paulit-ulit bago sumalang para maiwasan ang mautal o kaya naman ma-mental block. Pero kapag nagsasalita na, hayaang maging natural ang daloy. Bago maghatid ng balita o opinyon, tungkulin ng broadcaster na siguraduhing tama, subok, at may kredibilidad ang kanyang impormasyon upang maiwasan ang pagpapakalat ng fake news. Kasama rin ang pagpili ng tamang musika, sound effects or SFX, at pagtiyak na maayos ang takbo ng mga kagamitan sa studio. Dapat mo ring alamin kung sino ang nakikinig sa iyo. Mga kapwa mo ba kabataan? Mga driver? Ang nanay at tatay? Tindera sa palengke? Mamimili? Motorista? Mga profesional? Upang maibagay ang iyong tono at paksa sa kanila. Ang boses ang pangunahing armas sa radyo. Dahil walang visual na aspeto o tradisyonal na radyo, ang boses ang nagpipinta ng imahe sa isip ng mga nakikinig. Pero hindi kayo nakailangan laging malalim upang radyo ang boses. Kailangan malinaw ang artikulasyon ng mga salita. Ang tono dapat umaayon sa nilalaman. Seryoso kapag balita. Masigla kapag umaga at kalmado kapag gabi. Hindi kailangang napakalalim ng boses. Mas mahalaga, malinaw ang pagbigkas ng bawat titik at salita. Nagbibigay buhay sa kwento ang pagtaas at pagbaba ng boses. Dito nararamdaman ng tagapakinig kung masaya, malungkot, nag-aalala o nagpapatawa ang broadcaster. Dahil narinig sa radyo kapag ang isang tao ay nakangiti. Nagbibigay ito ng positive at energetic vibration sa iyong boses. Dahil walang rewind button ang radyo, dapat nating isaalang-alang ang bilis ng pagsasalita. Ang tamang paghinto o pausing,
ay nagbibigay daan sa mga tagapakinig na isipin at maramdaman ang huling sinabi ng anchor. Kapag kinakabahan, may tendency tayong magsalita ng napakabilis. Bagalan ng kaunti at gumamit ng poses o sandaling paghinto para bigyang diin ang mahalagang punto. Sa radio broadcasting, kailangan mong may koneksyon sa iyong mga tagapakinig. Sapagkat ito ang pinakapuso ng sining ng radyo. Ang radyo ay tinuturing na isang intimate medium dahil madalas nag-iisa ang nakikinig. Habang nagmamaneho, habang nagluluto, habang naglalaba, habang namamalengke, habang nagtitinda sa palengke, bago matulog, pagkagising, kaya ang pakiramdam nila ay direkta silang kinakausap. Ang epektibong broadcaster ay hindi nagsasalita sa harap ng madla o yung kumpol ng mga tao, grupo ng mga tao, kundi sa isang individual. Ang paggamit ng mga salitang kapamilya, kapuso, kapatid, kabayan, o simpleng ikaw na nakikinig ngayon ay lumilikha ng personal na ugnayan. Ang pag-unawa sa pinagdaraanan, kultura at interes ng target na audience ang nagbibigay daan upang mahalin at pagkatiwalaan ng masa ang iyong programa. Huwag iisipin na libu-libo ang nakikinig sa iyo. Isipin mo na ang kausap mo lang ay isang taong nasa biyahe o nasa kusina. Dapat nating tandaan na maging alerto sa oras. Dapat mahusay sa time management. Dahil sa radyo, ginto ang bawat segundo. Dapat alam mo kung kailan papasok ang commercial. O kaya naman ang susunod na balita nang hindi nabibitin ang iyong sinasabi at ang iyong emosyon. Huwag matakot sa pagkakamali. Kapag nagkamali ka o kaya naman ay nautal, huwag magpanik. Itama ito ng mabilis, ngumiti at magpatuloy upang maiwasan ang dead air. Dahil sa broadcasting, it's a no-no for a dead air. Tandaan natin na hindi lamang basta pagbasa ng balita ang radio broadcasting. Isa itong sining dahil nangangailangan ito ng talento at puso. Kapag sinamahan ng tamang boses ang paghahanda, nagiging kapanipaniwala ang broadcaster. At kapag ito ay nagbunga ng koneksyon, ang radyo ay hindi lamang nagiging ingay sa background. Ito ay nagiging isang kaibigan, gabay, at boses ng lipunan. Ngayon naman, magpapakita ako ng isang balita sa English at isa sa Filipino. Gamitin natin ang play, pause, write upang magkaroon ng idea kung paano isinusulat ang isang balitang pangradyo. Makinig ng mabuti upang maunawaan ang tamang pagbasa at paghinto kung kinakailangan. Pagkatapos, bibigyan kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang magbasa ng mga nasabing balita. Ano? Tara? Sa bahagi ng video tutorial na ito, gamitin natin ang 4 na M. Makinig, magsulat, magbasa, magbalita. Pakinggan ang pagbigkas, ang pacing, ang diin, ang intonasyon at ang paghahatid. Alamin ang mga pangunahing detalye at suriin ang istruktura ng pag-uulat ng balita.
Magandang araw Pilipinas, ako si Anthony Garcia para sa pinakahuling balita sa oras na ito. Ito ang Talamitam Express Balita. Opisyal nang inilunsad ng Department of Education ang isang makabagong framework na magsisilbing survival manual ng mga paaralan sa buong bansa upang harapin ang mga banta ng kalamidad, matinding init at armed conflict. Sa pamamagitan ng bagong patakaran, ipakikilala ang 4 na color-coded alert levels na naglalayong tapusin ang kalituhan sa suspensyon ng klase at unahin ang kaligtasan ng mga komunidad ng paaralan. Iniaatas din sa bagong framework ang mabilisang pagtugon ng mga pinuno ng paaralan. Obligado ang mga school head na mag-ulat sa loob ng 12 oras gamit ang isang high-tech application tuwing may nagaganap na sakuna. Sakali namang mawala ng signal o internet connection, gagamitin ang manual na emergency call tree upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon. Agad ay patutupad ang kautosang ito sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa. Binigyang diin ng DepEd na ang kaligtasan at emosyonal na katatagan ng bawat mag-aaral ang nananatiling pangunahing pundasyon ng epektibong pagkatuto, lalo na sa panahon ng krisis. Muli, ako si Anthony Garcia. Magandang araw. Kopyahin ang kwento ng balita ayon sa ipinakita. Magandang araw Pilipinas, ako si Anthony Garcia para sa pinakahuling balita sa oras na ito. Ito ang Talamitam Express Balita. Opisyal nang inilunsad ng Department of Education ang isang makabagong framework na magsisilbing survival manual ng mga paaralan sa buong bansa upang harapin ang mga banta ng kalamidad, matinding init at armed conflict. Sa pamamagitan ng bagong patakaran, ipakikilala ang 4 na color-coded alert levels na naglalayong tapusin ang kalituhan sa suspensyon ng klase at unahin ang kaligtasan ng mga komunidad ng paaralan. Iniaatas din sa bagong framework ang mabilisang pagtugon ng mga pinuno ng paaralan. Obligado ang mga school head na mag-ulat sa loob ng 12 oras gamit ang isang high-tech application tuwing may nagaganap na sakuna. Sakali namang mawala ng signal o internet connection, gagamitin ang manual na emergency call tree upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon. Agad ay patutupad ang kautosang ito sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa. Binigyang diin ng DepEd na ang kaligtasan at emosyonal na katatagan ng bawat mag-aaral ang nananatiling pangunahing pundasyon ng epektibong pagkatuto, lalo na sa panahon ng krisis. Muli, ako si Anthony Garcia. Magandang araw. Basahin ng malakas ang iyong nakasulat o kinopyang script ng balita. Magsanay ng tamang pagbigkas, articulation, voice projection, pacing at angkop na intonasyon. Magandang araw Pilipinas, ako si Anthony Garcia para sa pinakahuling balita sa oras na ito. Ito ang Talamitam Express Balita. Opisyal nang inilunsad ng Department of Education ang isang makabagong framework na magsisilbing survival manual ng mga paaralan sa buong bansa upang harapin ang mga banta ng kalamidad, matinding init at armed conflict. Sa pamamagitan ng bagong patakaran, ipakikilala ang 4 na color-coded alert levels na naglalayong tapusin ang kalituhan sa suspensyon ng klase at unahin ang kaligtasan ng mga komunidad ng paaralan. Iniaatas din sa bagong framework ang mabilisang pagtugon ng mga pinuno ng paaralan. Obligado ang mga school head na mag-ulat sa loob ng 12 oras gamit ang isang high-tech application tuwing may nagaganap na sakuna. Sakali namang mawala ng signal o internet connection, gagamitin ang manual na emergency call tree upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon. Agad ay patutupad ang kautosang ito sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa.
Binigyang diin ng DepEd na ang kaligtasan at emosyonal na katatagan ng bawat mag-aaral ang nananatiling pangunahing pundasyon ng epektibong pagkatuto, lalo na sa panahon ng krisis. Muli, ako si Anthony Garcia. Magandang araw. Ilapat ang naaangkop na mga diskarte sa pagbabasa ng balita upang makapaghatid ng tumpak at naka-eenganyong newscast. Good day, Philippines. I'm Anthony Garcia, and this is Talamitam News Express. Big changes are coming to the country's basic education system. Starting school year 2026-2027, the Department of Education is rolling out a new grading system for K-12 learners. Education Secretary Sonny Angara signed DepEd Order No. 15 to address grade inflation and make report cards more accurate. Under the new policy, young learners from kindergarten to grade 3 will no longer receive numerical grades, moving instead to descriptive performance reviews and direct teacher feedback. Meanwhile, older students in grades 4 to 12 will keep their numerical grades, but starting school year 2027-2028, their finals will be based strictly on actual scores with no conversions, while the passing mark remains at 75. DepEd says these adjustments will fix loopholes in the current system and ensure that grades truly reflect what students have learned. Once again, I'm Anthony Garcia. Good day. Good day, Philippines. I'm Anthony Garcia, and this is Talamitam News Express. Big changes are coming to the country's basic education system. Starting school year 2026-2027, the Department of Education is rolling out a new grading system for K-12 learners. Education Secretary Sonny Angara signed DepEd Order No. 15 to address grade inflation and make report cards more accurate. Under the new policy, young learners from kindergarten to grade 3 will no longer receive numerical grades, moving instead to descriptive performance reviews and direct teacher feedback. Meanwhile, older students in grades 4 to 12 will keep their numerical grades, but starting school year 2027-2028, their finals will be based strictly on actual scores with no conversions,
while the passing mark remains at 75. DepEd says these adjustments will fix loopholes in the current system and ensure that grades truly reflect what students have learned. Once again, I'm Anthony Garcia. Good day. Good day, Philippines. I'm Anthony Garcia, and this is Talamitan News Express. Big changes are coming to the country's basic education system. Starting school year 2026-2027, the Department of Education is rolling out a new grading system for K-12 learners. Education Secretary Sonny Angara signed DepEd Order Number 15 to address grade inflation and make report cards more accurate. Under the new policy, young learners from kindergarten to grade 3 will no longer receive numerical grades, moving instead to descriptive performance reviews and direct teacher feedback. Meanwhile, older students in grades 4 to 12 will keep their numerical grades, but starting school year 2027-2028, their finals will be based strictly on actual scores with no conversions, while the passing mark remains at 75. DepEd says these adjustments will fix loopholes in the current system and ensure that grades truly reflect what students have learned. Once again, I'm Anthony Garcia. Good day.